Point. Yan. Same pa rin pala yung link. Welcome back sa mga gising pa dyan. Yan. So, we will just continue. Sabi din sa 1 John yata 2:4. If they say that you know him but you keep not commands, he is a liar daw. So yun yung magandang na sa Bible na measurement ng relationship with Jesus Christ. Yan. So ang class natin according to the schedule is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 9 to 11:10. So meron pa tayong 1 hour more. Ang naka-copy and paste ko na, ay, sorry, hindi ako maka-share screen. Nakalimutan ko mag-share screen. Share screen. Kita nyo na po yung screen ko? Yes, sir. Yes, sir. Nakikita nyo ba itong nakaharang na convert meeting recording? Hindi. Hindi nyo nakikita to? Yes, sir. Nakikita po. Nakikita nyo? Nakikita po. Yan yung ano. Itong mga mukha nyo, nakikita nyo sa ito? Hindi. Sorry, excuse me. Nagtitig-ab ako. Okay, so dito na tayo sa course description. Fundamental concepts. Fundamental lang naman para hindi naman lahat. Pero lahat ng fundamental. Techniques, principles, and database information system design. This course will serve as an introductory database course for students with little or no knowledge of database design. Bakit may guhit itong screen ko na yellow? Wait lang. Bakit may ganito yung screen ko? I have no idea. Anyway. So, ang pagkatapos itong subject, maintindihan niyo kung anong kailangan sa database, kung ano yung mga idea tungkol sa database, at ang pinakamahalaga, marunong din kayong gumawa at mag-design ng database. Wow! Sana matutunan talaga natin lahat yun. Itong mga behavioral expectation, kinopy and paste ko lang yan. Students are expected to attend all lectures regularly. Wag daw kayo mag-going in and out. Kaya lang kinikick out tayo lagi ng Zoom. Okay lang ba yung Zoom sa inyo? O pwede rin tayo mag-try ng Facebook Room o Google Meet? Alin ang favorite nyo? Pinaka-convenient pala sa inyo? Okay na ito. Kasi sabi nung iba, sa COE, yung MS Team daw, mabilis daw makaubos ng load. Totoo ba yun? Yes, sir. Malakas po. Okay. At saka mainit yung computer pag yun ang ginagamit ko rin. So itong Zoom, mas tipid daw ito. Pero Zoom na lang, sir. Pero malinaw itong Zoom kasi sinubukan ko na rin yung yung Facebook Messenger, parang hindi masyado malinaw. Itong Zoom, malinaw yung share screen. Ganon din ba yung experience niyo? Pag puro mukha lang siguro, okay na yun din sa sa Facebook Messenger kasi pag malabo yung camera at saka malabo yung pumupugi tayo. Pero dito kasi kailangan niyo mabasa yung screen ko kaya okay. Punctuality, ayan, matuto tayong dumating on time. Na-late yata ako ng 4 minutes. Bakit pa lalagay ng schedule pag hindi naman on time? Cellphones, kailangan nyo daw i-off yung cellphone nyo. Paano kaya magklase pag naka-off yung cellphone nyo? Siyempre, hindi yan pwede ngayon kasi dress code, school uniform, ako mag-uniform daw kayo sa Paano ba yan? Online? O lalagyan na lang natin ng picture dyan na may uniform. Proper grooming, yung buhok ko, kailangan ng gupitan. Pupunta ako kay mamaya, Lester, kay Aris.
Sa pagupit na Pwede, po sir. kayo, Pwede, sir. pwede. Wala pala dyan si Arian eh. Kaya hindi ako nakakapagupit. Tapos alam niyo ba, mag-iingat kayo dyan sa labas. Ang dami na ako COVID. Lalabas na sana ako nung linggo. Kaya lang, bigla ba naman nakakita ako ng yung pastor na kakilala ko na COVID. Hindi makahanap ng hospital. Tapos yung pensan yata nung auntie namin, na kakamatay lang nung isang auntie namin few weeks ago. Ang bill ay ano, Sa COVID po yun, sir. na COVID. Pero 80 years old na rin kasi yun. Kaya na Ah. COVID siya. Sir, dito po sa amin, normal na po. Normal, parang wala naman. Saan ka ba naka? Sali pa po. Ah, Yung mga lipa. tao po dito, wala namang mask. Ganun ba? Opo. Gusto ko Sir, mag-media ako mini. naman, Ano ako sa'yo? naman, sir, nasa West Grove naman, kaya safe naman dito. Saan ka, Sir Lester? Sa West Grove po, sir. Dito sa bahay ni Doc Bangloy. Ikaw ang may-ari ng bahay niya ngayon dyan. Ako na ngayon muna. Ang ganda niyan, di ba? Glass, tapos yung Kaso nga, sir, hagdan. Nakarating na rin ako dyan. internet lang pong problema, sir. Walang signal eh. Kaya tinitiis ko muna yung data. Ay, di magastos sa data. Naghahanap ako ng sir, prepaid wifi. Oh, talagang malaking sakripisyo pala ang magklase, no? Dapat ayusin ko ang magtuturo ko. Sige. Pero Sige, sir. Thank you. lahat kayo may computer. Sinong walang computer dito, magtaas nga ng kamay. Yes, sir. Lahat kayo may computer kasi kailangan natin mag-install ng software dyan sa computer nyo para makagawa tayo ng database. Sorry, naka-off yung aking camera. Naka-off nga ba camera ko? Parang naka-off camera ko, no? Okay lang, para mas Sir, matinig. naka-off po. Wait lang, mas maganda yata pag naka-on ang camera. Paano ba mag-on ng camera? Ito. Yun. Yan, para yung facial expression ko ay makatulong sa communication. Proper grooming o bawal magklase na hindi pa naligo. Buti na lang. Sir, di naman siguro maaamoy. Hindi naman kasi wala naman sensor itong camera. Walang sensor, buti na lang walang sensor itong camera. Okay. Yan long hair, bawal ang long hair. Wag kayo, sabi sa Bible, Samson daw mahaba ang buhok. At yung mga Nazarene, hindi ko alam, pero lahat ng picture ni Jesus mahaba ang buhok. Pero nakasulat din doon sa ibang part ng Bible. Hindi nyo nakasabi diyan, hindi nyo ba alam na naturally, parang pangit tingnan ang lalaki pag mahaba ang buhok? Di ba? Kaya, magpapagupit na ako mamaya. Kasi ang gastos sa sabon. Hindi naman ako nag-shampoo kasi gusto ko matigas yung buhok ko. Itong grading system, normally yan yung grading system, pero dahil hindi ako mahilig magpa-quiz at magpa-exam, puro lang project. And sa sa iStudy, sa Moodle naman, lahat ng bagay ay quiz. So, basta gagawa lang tayo ng maraming project. Tapos pag yung mga skills ay marunong na kayo gawa ng ganto, gawa ng ganto, gawa ng ganto, gawa ng ganto. Yan. A na yan lahat. Di ba? Kung marunong na kayo lahat. Tapos susubukan natin maraming beses para kasi alam niyo sa aking experience, ang dami ko nang ginawang database, hundreds na. And the more, kahit may gagawin pa ako, halos hindi ko na iniisip. Kaya gusto ko ganun. Gawa lang tayo ng gawa. Yung madali lang. Madali lang. Pag paulit-ulit natin ginagawa, sa una mahirap kasi hindi mo magets. Kahit hindi mo magets, pag kinopya mo yung code, tapos umandar, ganun yata yun. Tapos pag pangalawa mong try, pangatlo, kahit hindi mo naintindihan, pag ginagawa mo lang, mas nare-realize mo ano nangyayari. So, ganun yung naka-record naman to, no? Wait lang. Naka-record ba ako? Nag-record ba ako? Parang nag-record Opo. naman ako. Naka-record po, sir. Okay. Para dun sa mga absent. So, ayan. And usually,
Usually nga pag hindi A, nilalagyan ko ng INC para matapos pa yung mga project para maka-A pa rin, ganun. Anyway, hindi natin, okay, ito yung mga book sa live, si Silver Scotch, yung pang Comsci. Pero meron ako nakitang madaling book, ito, pindutin niyo itong DB Design, kasi free siya. Siyempre, maganda pag free. And pare-pareho lang actually laman yan. Ganito lang kasi ang shortcut niyan. Ang mga modern na database, programming, at saka yung interface, yung HTML, at saka yung program, yun yung gumagawa ng HTML na dynamic. Tapos, nakakabit yan sa database. Doon nilalagay lahat yung data. Ganun lang yun. Tatlo lang yun. Yung HTML, yung program na naggagawa ng HTML, at yung database. So, yung program natin, kumukuha ng data sa database at nag-generate ng HTML on the fly. Kaya merong Google, merong Facebook, ganyan lang yan laman yan. HTML, program, at saka yung database. Yan. Ganun lang yun. Tatlo lang yun. References, yan. Marami yan sa live. Pero mas marami yan sa internet as mas madaling hanapin din sa internet. So, ito po ang gagawin natin mga kapatid. Hanggang anong oras na nga tayo dito? Hanggang 11:10. 11:10. Siguro 11 na lang kasi maglalakad pa kayo papunta sa inyong next classroom. Tama ba yun? Pero yung mga late dumating, ayan, matagal pa silang makakaalis. Nagbibiro lang ako mga kapatid. Don't worry. Okay, ang part pala nitong so 4 sa inyo ang gusto ko lang ma-sure na lahat ba kayo may computer, no? Required ba sa live say ang may sariling computer? Hindi naman, sir. Meron kayong kaklase na walang sariling computer? Walang, kahit hindi nyo sarili, basta yung pwede nyo installan ng ng software. Ikaw, Lester, meron kang computer? May bahay ka nga na Sir, malaki. yes sir. May bahay Yes ka po. nga na malaki, computer pa kaya, Yes po. Ma'am. Yan ba yung bahay na may glass? Yung side, tapos Yes po. yung hagdan niya, yung kahoy na nakikita mo yung kabila sa gitna? Yes po. Oo, ganda Yes. yan. Minsan pinag-drive ko sila din, hindi ko alam kung bakit ako yung pinili nila mag-drive. Anyway, okay. So, pag-aralan natin yung ganyan. So, history, gusto ko nang simulan to ngayon eh. Sige, sisimulan natin. Gusto kong bilisan yung mga lecture kasi gawa na tayo ng database agad. Kahit nakalagay dyan 1 hour, 1 hour, 1 hour. Ipabasa ko na lang kaya ito sa inyo. Kaya lang maganda rin yung walang assignment eh. Diba? Gusto niyo ba yun? Walang assignment? Opo. Pwede rin, sir. Kasi sa Finland daw, sila daw pinakamagaling na mga teacher at saka napakagandang educational system. Wala daw assignment. Sabi ko, paano kaya yun? Ibig sabihin, lahat talaga ng teacher ginagawa sa classroom. Pero hindi ko pa actually masyado naintindihan kung paano nangyari. Pero sa aking experience, mas marami ka talagang gagawin na assignment at saka na project. Mas magiging kang magaling. Lalo na pag kaya lang yung mga klase mo kasi minsan ang tagal-tagal, ang bagal-bagal, hindi interesado. Pag hinintay mo sila, lalo pag group work, wala kang matututunan. So, wag na natin hintayin yung mga matagal. Yan. Orientation, history. Pag-aralan natin history ng computers, concepts, database, benefits ng database, types of data models. Okay, diretsuhin ko na nga. Noong unang panahon, yan. Understand development. Noong unang panahon kasi lang, papel. Tapos siguro nandun na sa ibang class nyo. Nagkaroon ng computer. Computer ay papel at saka electronics. Tapos nagkaroon ng mga files. Yung mga file na ganito. Yung mga file na ganito, ginawa nilang
file sa computer. Tapos yung mga, sa may folder dito. Yung mga folder, ginawa nilang folder din sa computer o directory. Tapos, yung programmer, nag-open ng file, and nire-read yung file, nire-write yung file, kino-close yung file. Therefore, ang bilis na, imbis na magsusulat ka, isusulat na lang ng computer. Ang galing. Tapos, nung marami nang gumagamit ng computer, yung isang file, marami nag-open ng isang file. Imaginein mo, ang advantage ay, pag sinulat mo dito, lahat ng nababasa niyan, pareho yung nasusulat. Hindi katulad sa papel, na pag meron kayong kopya ng dalawang papel, pag may sinulat ka ditong name, tapos may name ka rin dito, tapos nag-asawa na si Rumilin, palit na siya na apelyido. Yung kabila yung papel, hindi pa napalitan yung apelyido. So, hindi na-update yung information. Sa computer, pag in-update mo yung isang information at lahat sila nakatingin dyan, para isang update na lang, di ba? So, yun yung advantage na nakikita natin. Kaya lang pag 1 million na yung users mo, pag nag-update ka dito, baka hindi ma-update na sabay-sabay. Yun, kaya nag-develop sila ng database management system. Na kahit na 1,000 yung users na gumagamit ng Iolis at 1,000 yung nag-i-enroll, nabibilang pa rin ng tama yung Imagine nyo, 1,000 kayong sabay-sabay magsulat dito sa isang papel. Ano mangyari sa papel? Magumos ito, di ba? Sa computer, kaya nung database, ang sikreto dyan yung database. Paano yung database nakakasulat ng 1,000 na sabay-sabay? Na yung class count ay tama pa rin ang bilang. Yan, matututunan natin yan. And yun yung benefits ng database. Pwedeng multiple users. Matututo tayo mag-data modeling dito. We will learn how to make a an entity relationship diagram. Kasi usually ang mga database ay we try to solve problems. So, dapat maintindihan natin yung problem na sinusolve natin. Tapos makita natin yung options. Tapos kailangan natin maintindihan. Kasi pag hindi natin maintindihan yung problem, paano natin masasolve? So maintindihan natin yung requirement or yung problem. Tapos maintindihan natin yung data. Yung mga, pag sinabi mong entity, for example, ano ibig sabihin ng entity? Kasi nakita niyo yan, entity relationship diagram or data model. Ano ibig sabihin ng relational data? Ano ibig sabihin ng relationship? For example, ang isang estudyante, maraming klase. Alin yung relationship doon? Yung marami. Alin yung entity doon? Yung estudyante tsaka yung class. O, di ba? Ang husband, may isang wife. O. Ang wife, may isang husband. Alin yung entity doon? Yung wife at saka yung husband. Alin yung relationship doon? Yung isa. O, yan. O kasal, ganyan, isa. Yan yung ibig sabihin ng relational model. So, pag tinignan mo yung AUP, yung estudyante, meron niyang pangalan. Ang tawag doon, attribute. Meron niyang birthday. Meron niyang yung mga karakteristik ng estudyante. Meron niyang father's name, mother's name, father's address, telephone number, home address, gender, kung ano-ano pa. Di ba? Tapos meron kang mga klase. O yung klase isang entity na naman yan. Yung klase, meron yan schedule, meron yan subject, meron yan teacher, meron yan room, meron yan start time o yung schedule end time, meron yan ano pang nasa klase. SEM at saka year. Yan. Isang entity naman yan. Yung estudyante, maraming grades. Yan. Isa naman yung grades. Yung grades nakakabit yan sa isang klase. Di ba? So, binigay yan, ganto, may teacher yan, etc. Meron kang utang at saka meron kang binayad, meron kang account. So, sa account, meron dyan date, kailan mo in-enter sa accounting yung transaction na yun. Meron kang, sinong nag-enter, magkano, anong description ba, cash payment ba yan, o ganyan-ganyan. So, yun yung tinatawag na attributes ng isang transaction. At yung estudyante, maraming transaction. So, yun yung laman ng database. Yung database ay yung buong yun. Yung entity ay yung student, grade, schedule, accounts, ano pa ba? Teachers, classes, courses, yan yung mga entity. Yung relationship, kung paano sila nakakabit. Ang student, maraming grades. Ang isang class, maraming estudyante. Yung marami ganyan. Kung gaano karami, yan.
So yun ang dinodrawing natin sa papel o kaya sa computer na pang-drawing sa entity relationship diagram. Kasi kailangan natin maintindi yung pagkamapa ng buong information na yan. Ano yung integrity rules and constraints? For example, walang pwedeng magkaroon ng ID number na pareho. O di ba? Paano mo malalaman kung sinong nagbayad saan napunta yung pera kung pareho yung ID number nyo? Ang tawag doon ay primary key o kaya unique. Dapat yung ID number ay unique. O, yung pangalan hindi natin mafo-force na pwedeng unique kasi wala naman talagang rule na gano'n na bawal magkaroon ng pangalan na pareho. Kasi paano mo malalaman kung kapareho ka ng pangalan? Eh alamin mo muna yung lahat ng tao sa buong mundo, di ba? So, yung ID number na lang. Entity, rules, and constraints. Di ba? Ano ba, yung schedule ng class, pwede ba hanggang alas 12 ng gabi? O, di ba? Siyempre, hindi naman normal na ganun. So, matututo tayo gumawa ng entity relationship diagram and ng data flow diagram. Yung data flow diagram ay diagram kung paano nag-flow ang data. O, di ba? Dali lang yan. Yung data dictionary, for example, data dictionary ng student. Student siya na entity. Meron niyang birthday, address, ano pa? First name, last name, middle name, yan yung data dictionary ng student. Sa grades, meron yan, ito yung grades, meron yan subject, student ID, grade, kung anong klase. Yan, ganyan. Sa transactions, sa accounting. Ang isang transaction, merong date, posted. Sa accounting kasi, pag pinasok mo sa computer, kinocompute pa nila yan kung tama yung pinasok mo. Sa kanila din pinopost. Pag pinopost, ibig sabihin naka-approve na yan dun na totoong transaction yun. So, meron yan date posted, date entered, sino nag-encode. Yun ang sinasabi sa dito sa taas, meron sinasabi ditong integrity. Paano mo ma-sure sa mga napakahalagang data, usually, nilalagay natin kung sino nag-encode tsaka kung kailan in-encode. Para madali mag-trace kung anong nangyari, di ba? Katulad sa grade, nung gumawa ako ng table na grades, yung ginawa ko sa IOLIS dati, nilagyan ko ng encoder kasi gusto ko malaman sino naglagay at saka kung kailan nilagay. Di ba? Para alam mo kung sino sisisihin. Meron siyang anong tawag doon? Sa papel kasi paper trail. Makita mo yung resibo, ganun. Sa computer, anong kayang tawag doon? Matitrace mo kung saan nangyari, kung bakit nangyari, sinong responsible. Yan po. Sa integrity rules and constraints. So, functional dependency, tingnan natin kung ano yan. And ang isa sa mga pinaka-interesting ay itong normalization. Yan. Sabi ko sa teacher ko, hindi yan yung normalization. Bakit abnormal o ano? Hindi yan yung ganyan. Ibig sabihin, normalization ng data. Paano kasi sa database theory, merong mga normal forms. Paano dapat ang itsura ng data? And yung process niyan, pag-convert from paragraph form, yung initial na information, papunta sa first normal form, second normal form, third normal form. May process yan. Ang goal ng normalization ay matanggal ang duplication. For example, itong mga papel na nakita ko dito sa table ni Ma'am, nandito ako sa office ni Ma'am ng LiveSci. Yan. Name. Dito sa kabila, name na naman. Ay, sorry, hindi niya nakita. Name na naman. So, pag kinopya mo lang itong itsura ng file at nilagay mo sa database, yung name pare-pareho nakalagay. Sayang yung data. Kung magde-develop ka magde-design ka ng database na normalized, pare-pareho naman yung name. Ilagay mo na lang lahat ng tao dun sa isang table. Lagyan mo ng ID number. Yung ID number na lang lagay mo dito sa bawat form. Para isa na lang yun. Paano kung ang name mo ay 1,000 characters? Nagsasayang ka ng napakaraming characters. Diba? So, ang goal ng normalization is makatipid ng space at saka matanggal at saka pag nag-update ka ng name, halimbawa yung babae nag-asawa, lahat na na-update yun, lahat ng IOLIS, pati transcript, lahat sa charges, sa accounting, sa SSO,
sa class roster, lahat na yung name mo ay natama. Alam mo, nagkamali ng spelling ng name yung RAO pag-type. Yan. So, isang i-update mo, lahat na ng document sa buong school na electronic, correct na yan lahat. Hindi na kailangan puntahan lahat yung hundreds na klase ng form at i-correct lahat. So, yun yung goal ng normalization. Excuse me. And yung database development process. Ganyan. Sa database, ilang minutes na lang tayo? 10, 16. Yung database development process, parang kapareho yan ng software development process. Parang kapareho rin yan ng pag-develop ng thesis at saka dissertation nyo. Kailangan nyo maintindihan yung problema. Ano ang requirement? For example, kailangan natin ng pang-check ng attendance sa PIC. Database yan. So anong mga entity dyan? Siyempre, yung estudyante. Estudyante lang ba yan? Pati visitor. Mas marami yata visitor sa PIC. Kasi pag December, wala namang estudyante pero puno pa rin yung PIC. Pag hindi pandemic. So, listahan ng mga tao. Tapos, yung time kung kailan sila pumasok. Attendance. Parang ganun. So, saan natin ilalagay? Ilagay lang tayo ng log. Yan. Tapos ang sunod na tanong, anong itsura ng report? Di ba? Paano natin gusto makita kung gaano karami attendance, etc. And bakit tayo nag-check na attendance? Yun ang pinakamahalagang tanong. Bakit? Ano ba ito? Usually, pag nagde-design tayo ng database, gusto natin makita yung form. My name. Bakit? Siyempre, gusto natin malaman kung sino yan. Office of the assignment. Okay. So, lahat, pag mahilig dapat tayo magtanong kung bakit. Bakit may ganyan po dito? Para saan po yan? Yan. Kasi kailangan natin maintindihan lahat yung form na kino-convert natin from paper to electronic database. Yan yung process. Tapos, hindi pa natin actually sure kung totoo yung pagkaintindi natin. Minsan, biruin mo yan, gumawa ka ng bahay, tapos pag bigyan mo sa may-ari, ito na po yung bahay, hindi pala ganyan yung gusto kong gawin. Di ba? So, kailangan maintindihan natin yung may drawing natin sa papel, yung diagram, pati yung user interface, para pa yung nagpapagawa sa atin. Sir, tama ba ito, ma'am? Yung ini-imagine ko. Tama yan, pero dapat ganito pala yan. Ganito, na-realize ko lang mali yung sinabi ko sa'yo dati. Ganyan. So may mga changes yan, natural. Pero as much as possible, gawin na natin sa papel yung drawing at saka yung itsura ng database kasi parang gumagawa yan ng bahay. Mas madali mag-erase sa papel kaysa gibain mo yung hagdan kasi mali pala dun pala sa kabila kakabit yung hagdan. E di 10,000 na naman yun, 15,000 na naman yung mga sayang. Kung ginawa mo na sa papel at pinakita mo na yung hagdan na ganun pala yung itsura nun, in-erase mo na lang sana yun nung nagbago isip nung papagawa sa bahay. So mas madali mag-erase sa papel kaysa lalo na pag ikaw rin ikaw nag-system analysis and design, ikaw pa mag-program, ikaw pa magtuturo sa mga users. Tapos mali pala yung pagkaintindi mo nung gustong gawin. Di lahat ng ginawa mo mali. Mali yung documentation, mali yung normalization, mali yung entity relationship diagram, mali yung DFD, mali yung data dictionary. So, ang hirap mag-ayos kung mali na yung pagkaintindi mo ng problem. Parang lahat ng ginawa mo nasunod dun ay mali na rin. Kaya mahalaga na maintindihan natin yung problem ng maayos. Ang tawag dun ay system analysis and design. Yan. In short, pag-intindi, yun lang yun. Yun yung process ng paggawa ng database. And, ano-anong klase yung mga database user? Kayo lahat, magiging kayong database administrator. Wow! Kasi ganito yan. May database administrator, yan yung gumagawa ng database. Yung database user, yan yung gumagamit ng database. Yung mga programmer, users din yan. Since database design to, may tinatawag na DBA, Database Administrator. Pero pag maliit yung project, ikaw lang lahat. Ikaw yung user, ikaw yung analyst, ikaw yung administrator, ikaw yung programmer, ikaw pa mag-tutor, ikaw pa mag-ayos ng problema, at ikaw na rin mag-check ng attendance kung walang gagamit. Saka computer mo pa yung gagamitin mo kasi walang computer yung department or something. Babantayan mo pa yun dun. Ikaw pinakamaaga pupunta sa PIC para mag-check ng attendance. Ikaw rin pinaka-late. Okay, malapit na naman mag-running out of time. Okay lang ba kayo dyan?
Malapit na tayong Yes, sir. magsimula. Okay. SQL. Ito yung pinakamahalagang matututunan nyo dito. SQL. Anong ibig sabihin ng SQL? Structured Query Language. Mga kapatid, pag natutunan nyo ang SQL, lahat ng database na major ngayong mga panahon, marunong na kayong gumamit. Ang dami kasing database ngayon. Yung Oracle, yung DB2 ng IBM, yung Microsoft SQL Server, yung Postgres, yung ginagamit sa Aiolis, yung Postgres SQL, yung MySQL o MariaDB, yun yung pinaka-popular at pinaka-mabilis. Yan. Na free. Yung mga libre, Postgres, yung ginagamit sa Aiolis. Yung pinaka-popular, MySQL or MariaDB, yung isang pangalan niya. Mas mabilis yun, pero hindi lahat ng nagagawa ng Postgres ang nagagawa niya. Kaya Postgres ang ginagawa. Yung mga may bayad, Microsoft SQL Server, yung ginagamit ng accounting office sa Sun Plus. Oracle, yung ginagamit ng 9 out of 10 na mga top Fortune 500 companies, ginagamit ng FBI, etc. IBM DB2, yung gumagamit din ng malalaking company. So, lahat sila, SQL ang paraan kung paano sila kausapin. Pag may gagawin kang table, create table. Oh, ganito. Okay. Papakita ko na nga sa inyo. Para hindi boring na puro lecture. Papakita ko sa inyo kung anong example ng SQL. Grabe yung bagal ng computer ko. O hang na ba ito? Hanapin na lang natin dito. Sir, magpalit na ng computer. Hindi pa, umaandar pa eh. Pag sumabog na yung computer ko, di ba palitan ko na? Tama lang ba yun? Patay tayo dyan. Kasi alam niya ang computer, bumababa yan ang price. Pag bumili ka ngayon, yung babibili mo bukas, mas mura na yun. So, hanggang at ayos pa at umaandar pa. Ito ang yung mga pagbili ng mga gadget, yan ang pinakamagandang ipagpabukas. Yung pag-aaral nyo, wag niyo ipagpabukas kasi nagmamahal ang tuition. Yung computer, ipagpabukas nyo kasi yung cellphone na 10,000, after 1 year, ano na lang yan? 5,000 na lang yan. Tama ba? Tama, sir. Tama. Oops, mali ang password ko. Yan. Ngayon, nakikita nyo ba yan o maliit masyado? Maliit yata. Paano ko papalitan ng font ito? Change setting. Laki-lakihan natin kasi baka malabo na yung mata nyo eh. Saan ba nakalagay yun? Appearance. Ito. Palitan natin ng font ito. Yan, ganyan kalaki. Yan, ganyan na lang. Yun! Yan, kita nyo mga kapatid. Yes, sir. Yes, sir. Yan. Ito ang SQL. Select first name, last name from students to where last equals pasamba. Oh, ang dami pala namin pasamba. Ako, hindi namin kamag-anak to, kapareho lang na ng pangalan. Ito anak ng pinsan ko. Ito siyempre experiment lang namin. Ito kapatid kong magaling. Ito anak ng pinsan ko. Ito anak ng pinsan ko. Ito anak ng pinsan ko. Oh, ito experiment lang. 'Di ba? Ganyan ito ang tinatawag na SQL
For example, gusto mo malist, by the way, nakakonect ako sa IOList database. Kung gusto ko malist lahat ng table, alam niyo yung table, parang ano yan? Ito yung column, di ba column ito? First at saka last. Ito yung row. Ito yung row, sorry. Ito yung row. Yan. Yan. Ilang rows yan? Ang makakasagot ng tama, ano? Tama. Question 9. Very good, very good. Ilang columns yan? 3. Okay, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng row at column. Very good. Napakagagaling nyo talaga. Ilang ano yan? Ilang attributes yan? 3 din? Charot. Tama. Ang ibig sabihin ng attribute ay row. Hindi, sorry. Column. So pag sinabi mo ang student ay may 3 attributes, 3 rin yung column yan. Di ba? Ang student, yun yung entity. Yung row yung column at yung attributes ay kung ilan yung characteristics niya. Di ba? So for example, yan yung mga attributes ng student. Meron siyang ID, last, first name, course, sex, birthday, religion, civil status, country, province, etc., etc., etc. Di ba? Yan. Nationality, foreigner, kung foreigner siya o hindi. Ano naman tong text? Text yun yung tinatype. Integer, number yan. Character, isang character lang yan. Yung numeric, ano yan? For example, ilang units yung load, yung pwede mong i-load. Yan yun. 9 units. Kung mataas GPA mo, ganyan. 9.5 o kaya 8.5. Ano naman tong boolean? True or false yan? Ikaw ba ay estudyante na pre-IOList? Ikaw ba ay off-campus? Nakatira ka ba with parents? Yung operator, sino nag-encode? And yung date, time, and kailan? Excuse me. Indexes, yan yung mga pangpabilis. Alam niyo yung index, ang galing-galing ng index na technology, no? Tiruin mo yung isang book. Hanapin mo dyan yung gantong karakter. Babasahin mo from page 1 to page 500. Pero kung may index ka sa likod, di ba pag yung sa index, kita mo na kung saan pages nandun yung word na cars, di ba? O kaya trees, o kaya birds. Alam mo lahat yung page, yan yung index. Kaya yung database, para mabilis mag-search, ginagawan ko ng index. Kita niyo yan. Manually ko yan ginawan. Hindi. Automatically ginawa ko. So ito ang SQL. Ganito ang database sa computer. Ito yung tuturo ko sa inyo. For example, kunin natin ang saan ba nakatira si Winelfred Pasamba? Anong ID number ni Winelfred Pasamba? First. Alam nating first yun kasi nabasa natin doon sa taas naman yung first, di ba? Tama kaya yan? Yan ang ID number ni Winelfred Pasam. Ni Winelfred. Nag-iisa akong Winelfred sa buong AUP. Actually, sa buong mundo, mag-iisa akong Winelfred. Kayo, ilan yung kapangalan nyo? Siguro marami kayong kapangalan. Pero as of the moment, mag-isa lang akong Winelfred. Yung iba, Winifredo. Yung iba, Winifred. Yung iba, Winfred. Pero yung spelling ko na Winelfred, mag-isa lang yata ako. So, yan yung yan yung SQL. Yan yung pag-query, structured query language. Yan. Matututunan natin yan. Bibigyan ko kayo ng documents at tutors at saka mga quiz at saka mga exercises para ma-master nyo yan. Kasi pag na-master nyo yan, lahat ng database sa buong mundo, ganyan ang pag-query. Kahit yung libreng database ng MySQL o kaya Postgres or yung Oracle database na 1 million pesos ang pag-install pa lang para magamit. Yan. Lahat SQL ang